sa lahat. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Hindi ano lang hindi eh. Ayaw ba senator ng Republic? Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Nabulaga si Soto, Senator Alan Peter Cayetano nahalal bilang bagong Senate President. Na-impeach na naman, Vice President Sara Duterte pinatalsik ng Kamara sa ikalawang pagkakataon. Ang tanong, matuloy kaya ang paglilitis sa Senado matapos ang palitan ng liderato? Bumoto si Bato. Matapos hindi magpakita ng ilang buwan, Senator De La Rosa lumutang sa Senado at kinumpletong boto para mapalitan si Soto. Aarestuhin na si Bato, Trillanes at mga taga-NBI nakabantay sa Senado para ihain kay Bato ang arrest warrant ng ICC. Kapapasok lang na balita, bumotong mayorya ng Kamara para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, gaano karaming kongresista ang bumoto para ma-impeach ang bise? Jiggy, sa botong 255, muli pong in-impeach ng Kamara itong si Vice President Sara Duterte. Nasa 26 lamang yung tumutol habang siyam yung nag-abstain o hindi po bumoto. Mas marami ito, Jiggy, kumpara doon sa 19th Congress noong nakaraang taon na 215 congressmen na itransmit po ng Kamara sa Senado na bumotong impeach si VP Sara. At bago nga yung botohan, Jiggy, binigyan ng pagkakataon yung mga kongresista na magtanong o mag-interpellate dito kay Chairperson Jervy Luistro tungkol nga po dito sa inilatag na committee report and articles of impeachment. At nanindigan po itong si Chairperson Luistro na naging maingat ang House Committee on Justice at sumunod po dito sa konstitusyon, sa House Rules on Impeachment at maging sa desisyon ng Korte Suprema doon sa naunang impeachment laban kay VP Sara. Narito po ang pahayag ni Chairperson Luistro. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. Jiggy, apat nga yung articles of impeachment na nilatag dito sa plenaryo. Una nga po yung mali umanong paggasta ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Pangalawa ay yung unexplained wealth umano ng bise na hindi niya idineklara sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth. Yung pangatlo ay yung panunuhol umano ni VP Sara o bribery doon sa mga DepEd officials. At yung ikaapat ay yung pagbabanta po umano sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya. Ayon po kay Luistro, sapat na inakita nilang mga basehan para litisin ng Senado si VP Sara. Jiggy. Marian, karamihan sa mga tumutol ay sino-sinong grupo at kanina may pahayag din si Senator Amy na kumbaga sinasabi niya, quote-unquote, na malaki yung incentive package ng mga papabor dyan. So may reaksyon na ba ang mga congressman tungkol sa usaping yan? Tama ka nga dyan, Jiggy. Nagkaroon ng interpellation at bahagi po yan ng pagtatanong ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. At agad din sinagot yan ng presiding Majority Leader na si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor. Pero bago pa nga rin yan, kung meron tayong soundbite dyan, mairo-roll, ilan po sa mga bumoto na no vote o tumutol na ma-impeach si VP Sara, kabilang nga po dyan si Congressman Leviste at ilan pang kilalang kaalyado ng bise na sina Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga, Quezon City Representative Bong Suntay at BH Party List Representative Nazal. So kung meron po natin, pakinggan natin yung pahayag ng palitan ng sagutan nila Leviste at Lawrence Defensor.
confirmed the information that some members of Congress got 2 million pesos on March 18. And I just want to make it clear if this is true or not. We categorically deny any such allegation. No one should lose their benefits for their vote today. At Marian, ngayong bumoto na nga yung majority dyan sa Kamara, no, mga kailan to itatransmit sa Senado at aware ba yung Congress na bago na rin yung liderato ng Senado? Yes, Jiggy. According nga po dun sa ating mga nauna ng pahayag or statement ni Chairperson Jervy Luistro, matapos nga po itong botohan ng Kamara ay agad itatransmit ng Kamara itong articles of impeachment sa Senado na siyang tatayong impeachment court. At kaugnay nga doon sa tanong mo, no, doon sa palitan ng liderato ng Senado, yan ay alamin pa natin, no, reaksyon ng mga House leaders dito tungkol nga po riyan. At kanina nga rin, inaasahan pa natin sana, no, yung pagbabanggit o pag-aanunsyo kung sino-sino nga ba yung i-elect na 11 mga mambabatas o kongresista na tatayo pong mga prosecutors at haharap sa Senado. Yan yung aabangan pa natin maya-maya lamang. Yan muna ang latest dito. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Nabulagan ng kudeta sa Senado, si Senate President Tito Soto biglang lumutang sa Senator De La Rosa para kumpletuhin ang boto para siya'y mapatalsik. Live mula sa Senado, nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ang daming ganap dyan sa Senado at paano ba napalitan? Kasi last week pinag-uusapan natin na kumbaga kampante Senator Soto pero mukhang na blindside siya, Mean. Nako, Jiggy. Talaga namang nalunesan tayo ng pare-pareho dito sa Senado dahil talagang tama ka may ugong-ugong itong kudeta na ito, pinakamalakas nitong weekend. Pero hanggang kanina kasi, Jiggy, sa mga source natin mismong mga senador, wala namang umaamin. At kung may umamin man, sinasabi nila walang sapat na numero yung grupo nila Senator Alan Cayetano. Kaya nagkagulatan talaga kanina nung magbukas yung sesyon at agad na nagmosyon si Senator Alan Cayetano na ipabakante lahat ng posisyon sa Senado, partikular lalo kasama dyan yung Senate President dahil anya nakakuha na sila ng 13 boto o mayorya para palitan si dating Senate President Soto. At pagkatapos niyan, Jiggy, agad din namang ninominate ni Senator Amy Marcos si Senator Alan Cayetano na pumalit bilang Senate President. Let's now go to the details of the voting. After kasi mabakante yung posisyon, muna, Jiggy, nagbotohan. Ibabakante ba yung posisyon o hindi? Nanalo yung pagbakante. Meaning, natanggal na, nakudeta na doon ni Senator Soto. Pangalawang botohan is sino ang uupong Senate President. So, kaya na sinabi ko, na-nominate si Senator Alan Cayetano and he got 13 votes. At kasama sa 13 votes na yan, yung mga miyembro ng minorya, of course, and then yung 4 na bumaliktad mula sa kampo ni Senator Soto. Sino-sino ba yan, Jiggy? Ang magkapatid na Senator Smart at Camille Villar, Senator Loren Legarda, Senator Pia Cayetano. And then, may nag-nominate ulit kay Senator Soto na maging Senate President. Siyam ang nakuha niyang boto. So, obviously, talo sila. So, para sa dynamics ng Senado, kung sino yung natalo sa botohan ng Senate President, yan na ang tatayong minority leader. So for now, mukhang babalik bilang minority leader si Senator Soto at Senate President na nga si Senator Alan Cayetano. May dalawang nag-abstain, si Senator J.V. Ejercito at Senator Mig Subiri. Ang sabi ni Senator Mig Subiri sa kanyang maikling paliwanag, ayaw na niyang ma-identify bilang minority o majority ngayon sa ilalim ng bagong liderato, kaya mas ginusto na raw niya na mag-abstain na lamang. So balikan lang natin, ano bang nangyari? So ibig sabihin yung dating mga minorya, wag tayong malito, sila Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, Senator Ping Lacson, Senator Robin Padilla, Senator Bongo, yung mga yan, sila na ngayon ang majority. And then yung dating majority block, sila Senator Ping Lacson, Senator Soto, Senator Win Gatchalian, Senator Bam Aquino, Senator Rizon Teveros, sila na ngayon ang bumubuo ng minority block. I hope I explained it well, Jiggy. Okay, sige, next. At kanina sa speech ni bago Senate President Alan Peter Cayetano, idinidiin niya na kumbaga para magiging patas siya at sinasabi niya mahirap namang parusahan yung wala namang kasalanan o kaya mahirap namang hindi maparusahan yung may kasalanan. Pero sinasabi niya
equally important yung magiging proseso. Yun yung pinaninindigan niya ngayon. So, tingin mo ba, paano ba magiging laro o magiging outcome nitong impeachment, lalo pat nagbotohan na sa Kongreso, sabi ni Marian kanina? Natanong natin yung kabababang si Senator Tito Soto, no? Para sa kanya, naniniwala siya may kinalaman talaga sa napipintong impeachment trial kung bakit natanggal siya sa pwesto. Mukhang may kinalaman doon sa pagkukonvene ng impeachment court kung bakit inalis siya bilang leader ng Senado. Gayunman, Jiggy, tinanong natin siya anong effect nito. Sabi niya bilang bahagi ng minority, i-insist nila na oras na umakyat dito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, dapat agad-agad mag-convene ang impeachment court. At natanong din natin si Senator Soto, anong kanyang nararamdaman? Was he saddened? Was he disappointed about what happened? Sabi niya, sa tagal niya sa Senado, wala nang nakakagulat para sa kanya. Lalo't umugong na ito nitong weekend. At hindi naman daw siya nasasaktan. Naiintindihan daw niya na nagbabago yung loyalties ng kanyang mga colleagues. Jiggy, kung ready yung soundbite natin kay Senator Tito Soto, siguro i-play natin. But you let me know kung hindi, I can just read siguro yung kanyang sinabi. Sige. Wala pa, Mayan, at babalikan natin. Pero sige, pwede mong basahin muna, pansamantala. Okay. Yeah. Ito yung tanong natin sa kanya kay Senator Tito Soto, is this because of impeachment? And he said, quote, probably that's a very strong possibility because if I were the Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court. Ito yung sabi niya pa, we will insist that the Constitution must be followed by the Senate. Unquote. And then, Jiggy, sa unang speech niya, matapos syempre, nag-oath-taking na rin kanina, no, si Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkatapos niyan, siya ay nagbigay ng speech. At nilinaw niya, walang kinalaman sa impeachment itong pagpapalit ng liderato. I hope we have our soundbite right now. Pwede natin pakinggan itong sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment. Hindi po. The impeachment is enshrined in the Constitution. The impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it's also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Yun, Mayan, at kanina ay nakita rin ng lahat na si Senator De La Rosa ay pumasok sa Senado matapos ang mahaba-habang pagkakataon. Ito ba'y dahil para bumoto siya sa pagpapalit ng liderato, Mayan? Jiggy, kota tayo sa dami ng gulat talaga ngayong hapon na ito mula sa pagpapalit ng liderato hanggang sa pagdating ni Senator Bato de la Rosa. At sabi nga ni Senator Alan Cayetano, mabubuo yung 13 votes dahil nga rin physically, kasi alam naman natin, Jiggy, just to review it, hindi ka pwedeng bumoto sa kahit anuman, motion man yan, o pagpapalit ng liderato, o anumang panukalang batas, na hindi ka present sa Senado. So, after 5 months, Jiggy, na absent si Senator Bato de la Rosa, ay nakita natin siyang muli kanina sa session, and I believe until now ay nasa session hall pa rin siya, at naging emotional si Senator Bato de la Rosa. Sabi niya, ano ba namang klaseng gobyerno ito? Dahil hindi raw siya pinapapasok sa loob ng plenaryo. Sabi pa niya, ang kanyang term ay nakipag-wrestling o nakipambuno raw siya sa mga tauhan ng NBI sa baba dahil ayaw siyang paakitin at papasukin sa plenaryo. So tinanong ko rin siya, bakit nga ba kasi siya pumasok ngayong araw na ito at yan ba ay may kinalaman dito sa pagpapalit ng liderato ng Senado? Pakinggan natin ang sagot niya sa akin, Jiggy, ni Senator Bato de la Rosa. Why are you here, sir? Bakit po kayo napapasok today, sir? Ay, ang Senator ng Republic. Kung hindi ko papasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon papasok ako, tatanungin niyo ako, bakit ako pumapasok? But sir, may kinalaman sa pag-sir para makabuo ng numbers po? Lahat yan, trabaho ng senador.
Jiggy, ayon mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano, kaya may mga tauhan ng NBI ngayon dito sa loob ng premises ng Senado ay para naman daw ihain o isilbi kay Senator Bato de la Rosa yung ICC warrant. Pero ang sinasabi, mukhang wala silang dalang physical copy. But we also got an interview with former Senator Trillanes kanina lamang, and he showed to us yung copy ng ICC warrant na anya ay kasama siya ng NBI na isisilbihan kay Senator Bato de la Rosa. And that remains to be fluid, Jiggy, because until now, bago ako tumayo dito para mag-live, galing ako sa loob, nagtatanong ako paulit-ulit kay Senator Bato, what's his plan? Hindi niya ako sinasagot. Basta ang alam lang natin, Jiggy, hindi siya lumalabas ng plenaryo. And up to what extent poprotektahan ng liderato, lalo with the new leadership, with Senate President Alan Peter Cayetano, kung hanggang saan poprotektahan sa Senator Bato de la Rosa para siya ay hindi maaresto, that is yet to be seen. At kaya hanggang mamaya andito tayo para bantayan yan. Yan muna ang latest, Jiggy. Balik sa'yo. Yan po ulat ni Menlos Baños live mula sa Senado. Susunod, Senator De La Rosa aarestuhin na nga ba sa Senado? At Nicolas Kaufman pinalitan bilang abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Nagkakalabuan ng Amerika at Iran sa usapang pangkapayapaan dahil dito muling sumipa ang pandaigdigang presyo ng langis. Live mula sa Mandaluyong nangungun sa balita, si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano ngayon ang tinaas ng langis sa world market? Jiggy, sa ngayon yung isa sa mga benchmark natin, yung WTI crude ay nasa $97 per barrel at yung Brent naman ay nasa $103 per barrel. Mas mataas yan kumpara din sa mga nagdaang araw dahil nga dito sa pahayag ni US President Donald Trump na hindi katanggap-tanggap sa kanya yung counter-offer ng Iran para dito sa peace deal. So ang sinabi ng Iran ay number one, gusto niya matanggal yung mga sanctions sa kanila at payagan na silang makapag-export ulit ng langis. At pangalawa, gusto nila makontrol pa rin yung Strait of Hormuz na alam naman natin daanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. At ito palagay ko, ito yung pinaka-importante sa pangatlo. Hindi pumayag ang Iran na talagang tanggalin na o baliwalain na yung kanilang nuclear program. So sabi ni President Trump, hindi ito katanggap-tanggap, kaya't ang resulta, ang reaksyon ng merkado ay tumaas ang presyo ng krudo sa world market. Jiggy. At pagdating sa lokal na presyohan, Gerard, ano ang sinasabi ng mga sources mo? Nako, Jiggy, bukas may dagdag bawas tayo. Ito, sabi na mismo ng Department of Energy, bukas ay tataas ng halos 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Pero may rollback naman tayo sa diesel na mahigit 9 pesos per liter at yung kerosene naman ay 13 pesos per liter yung ibababa. At may dagdag ko lang din, Jiggy, sinabi ng Department of Energy na yung inventaryo natin ng langis ay may average na 50 days. So, isipin, tatagal pa ito ng 50 days dito sa buong bansa. Jiggy. At pagdating dun sa usapin ng ayuda, ay nabigyan na ba lahat ang mga tsuper? Jiggy, bale ngayong araw na ito ay nagsimula ulit o pinagpatuloy ng Department of Social Welfare and Development yung pagpapamigay ng ayuda para doon sa mga TNVS drivers, mga delivery at saka mga motorcycle taxi riders. Ito yung mga riders na at mga TNVS drivers na wala doon sa listahan doon sa mga naunang pagpapamigay. Kung maalala natin, Jiggy, na antala ng about 2 weeks itong pagpapamigay ng ayuda ng DSWD dahil kailangan linisin yung listahan na galing sa LTFRB at doon sa mga transport network companies. Ang naging problema kasi dito, Jiggy, yung pangalan ng ibang mga driver ay nagka-doble-doble at ang mas masaklap dito, Jiggy, ay mas marami yung wala. So simula ngayong araw nito, ine-expect ng DSWD hanggang sa siguro
2 or 3 weeks pa, ay 410,000 drivers and riders yung kailangan nilang mabigyan ng tigpa 5,000 pesos na ayuda. At ang target din ng DSWD sa May 20 ay mabigyan na lang lahat ng sektor ng transportasyon at aabot sa 10 billion pesos yung ilalabas na pera ng ahensya. Pakinggan natin yung pahayag ng isa sa mga nakausap nating rider. Mahirap yung sa pang-araw-araw na sa gasolina kasi doon din kami umaano, lagi kami nasa kalsada kasi. Ang hirap nung pagkay mataas yung gasolina. Tapos magbababa sila, magkano lang. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Susunod, Defense Secretary Teodoro tinanggi may mga aktibong sundalong planong mag-aklas sa Administrasyong Marcos. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nagkakalabuan ang Amerika at Iran sa usapang pangkapayapaan dahil dito muling sumipa ang pandaigdigang presyo ng langis. Live mula sa Mandaluyong, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, magkano ngayon ang tinaas ng langis sa world market? Jiggy, sa ngayon, yung isa sa mga benchmark natin, yung WTI crude, ay nasa $97 per barrel at yung Brent naman ay nasa $103 per barrel. Mas mataas yan kumpara din sa mga nagdaang araw dahil nga dito sa pahayag ni US President Donald Trump na hindi katanggap-tanggap sa kanya yung counter-offer ng Iran para dito sa peace deal. So ang sinabi ng Iran ay number one, gusto niya matanggal yung mga sanctions sa kanila at payagan na silang makapag-export ulit ng langis. At pangalawa, gusto nila makontrol pa rin yung Strait of Hormuz na alam naman natin daanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. At ito palagay ko, ito yung pinaka-importante sa pangatlo. Hindi pumayag ang Iran na talagang tanggalin na o baliwalain na yung kanilang nuclear program. So sabi ni President Trump, hindi ito katanggap-tanggap, kaya't ang resulta, ang reaksyon ng merkado ay tumaas ang presyo ng krudo sa world market. Jiggy. At pagdating sa lokal na presyohan, Gerard, ano ang sinasabi ng mga sources mo? Nako, Jiggy, bukas may dagdag bawas tayo. Ito, sabi na mismo ng Department of Energy, bukas itataas ng halos 50 sentimos ang kada litro ng gasolina. Pero may rollback naman tayo sa diesel na mahigit 9 pesos per liter at yung kerosene naman ay 13 pesos per liter yung ibababa. At may dagdag ko lang din, Jiggy, sinabi ng Department of Energy na yung inventaryo natin ng langis ay may average na 50 days. So, isipin, tatagal pa ito ng 50 days dito sa buong bansa. Jiggy. At pagdating dun sa usapin ng ayuda, ay nabigyan na ba lahat ang mga tsuper? Jiggy, bale, ngayong araw na ito ay nagsimula ulit o pinagpatuloy ng Department of Social Welfare and Development yung pagpapamigay ng ayuda para doon sa mga TNVS drivers, mga delivery at saka mga motorcycle taxi riders. Ito yung mga riders na, at mga TNVS drivers na wala doon sa listahan, doon sa mga naunang pagpapamigay. Kung maalala natin, Jiggy, na antala ng about 2 weeks itong pagpapamigay ng ayuda ng DSWD dahil kailangan linisin yung listahan na galing sa LTFRB at doon sa mga transport network companies. Ang naging problema kasi dito, Jiggy, yung pangalan ng ibang mga driver ay nagka-doble-doble at ang mas masaklap dito, Jiggy, ay mas marami yung wala. So simula ngayong araw nito, ine-expect ng DSWD hanggang sa siguro 2 or 3 weeks pa ay 410,000 drivers and riders yung kailangan nilang mabigyan ng tigpa 5,000 pesos na ayuda. At ang target din ng DSWD sa May 20 ay mabigyan na lang lahat ng sektor ng transportasyon at aabot sa 10 billion pesos yung ilalabas na pera ng ahensya. Pakinggan natin yung pahayag ng isa sa mga nakausap nating rider. Mahirap yung sa pang-araw-araw na sa gasolina kasi doon din kami umaano, lagi kami nasa kalsada kasi. Ang hirap nung pagkay mataas yung gasolina. Tapos magbababa sila, magkano lang. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy.
Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Susunod, Defense Secretary Teodoro tinanggi may mga aktibong sundalong planong mag-aklas sa Administrasyong Marcos. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, tiniyak ng DOH na nakahanda ito sakaling makapasok sa bansang hantavirus. Pero ano nga ba ang virus na ito? Isa itong grupo ng mga virus na dala ng ilang klase ng rodent gaya ng daga. Una itong nadiskubre sa Hantan River sa South Korea noong dekada 70. Posibleng nakamamatay ang virus ito kapag nauwi sa komplikasyon sa puso o baga. Kabilang sa mga sintomas nito ay lagnat, pagsusukat, pananakit ng tiyan, ulo o katawan. Ayon sa DOH, madalas lumilitaw ang mga sintomas 6 na linggo matapos ma-expose sa virus na ipapasa ang hantavirus sa pamamagitan ng kontak sa ihi, dumi o laway ng daga o sa matagal na close contact sa taong tinamaan nito. Naging laman ng balita ang hantavirus sa magkaroon ng outbreak nito sa isang cruise ship na papuntang Tenerife, Spain. 3 ang namatay. Pinabulaan ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang umuugong na umanong kudeta laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Teodoro, walang silang nakikitang plano sa hanay ng mga aktibong sundalo para pabagsakin ang administrasyon. Nananatili man ng profesional ang militar sa gitna ng isyong politikal. Karamihan din sa mga retiradong sundalo ay hindi makikilahok sa mga aktibidad laban sa gobyerno. Sa hanay ng kasundaluhan, wala pong threat at matagal na pong whatever administration, maraming mga haka-haka, pero hindi naman namumuoto since it's DOS. Right. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.